Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw po mga kahuntahan and welcome to another informative and enjoyable episode of People's Court. Now on its new airing day and time slot, Sabado na po tayo at prime time pa. Para mas marami ang makapanood dahil weekend. Kaya isama nyo na po ang buong pamilya sa panunood para sama-sama tayong matuto tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Narito po muli ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani, at kasama pa rin natin ang Judge ng Bayan, si Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi, Judge. Hello, Attorney Al, and hello din po sa inyo, aming mga kahuntahan. Ako po muli si Jing Oyenco Nolasco, isang dating hukom. And yes, welcome to another episode of People's Court. Pero gaya nga na sinabi namin since last week, with weekend vibes na. Although attire namin, hindi pang yung parang formal natin for for a Saturday para tayo airing. pupunta ng gala later. Ayun nga, pwede rin. Para mga kasi Yes, Saturday pag weekend night. naman yan Mga usually. ganon, Yes. Pero wag na po kayong gumimik ng Sabado. Ito na ang bagong gimmick, Yes. di ba? Gimmick activity ng Saturday night. Sabado nights, Sabado diba? nights. Sabado nights with People's Court. Oh, pwede Diba? na tayong Pwede, bagong, Sabado nights with People's Court. Bonding with the family, Yes. with us. Oh, Correct. diba? Attorney Al and Judge Jing. Oh, so Bagong ilabas ng title, alak, go. Joke. Tsaka popcorn at chicha. Mga chichirya. Napaka-wholesome ni Judge. Diba? Ayan, so that's right, Judge Jing. Popcorn. Pero curious lang ako, alin kaya ang mas preferred na sked na ating mga kauntahan? Yung old one natin every Thursday or yung new one which is every Saturday? Please let us know mga kauntahan by sending us a message via Messenger or posting a comment on this episode once available on FB and YouTube. Oo nga, ako rin na-curious tungkol dyan, Attorney Al. So mga kauntahan, hintayin po namin ang feedback nyo on this ha. In the meantime, and before we proceed any further, magbalik tanaw na muna tayo sa nakaraang very informative at interesting episode natin on the basics of land registration with our special guest, no other than the Land Registration Authority Deputy Administrator, Bobby Reyretana. Roll VTR. We have to be very vigilant in our transaction with respect to lupa. Unang-una, kailangan more or less alamin natin kung titulado man lang o hindi. Although, tama naman yun na pwede kang bumili ng mga untitled property. Ano yung kailangan mong i-check kung untitled siya? At least yung tax declaration. Thank you to our production team for the highlights video and thank you din sa ating special guest na si Dep Bob for guesting in the show. So, sa ulitin, Dep Bob ha. So, Judge, ano ang mga takeaway o mga pahabol mo from or pabaon from that episode? Okay, paalala na lang. Ganun, mas Paalala. maganda, no? Yes. For our kahuntahans. Pero before that, of course, magpapasalamat muna rin ako ulit kay Dep Bob kasi sobrang galing talaga niya. Tapos ang ganda nung discussion natin last week. Ang dami pa nating tanong. So maraming salamat po ulit, Dep Bob. Until next time ha, kasi definitely kailangan ng part 2 nung episode na yon. Now, ang gusto kong i-emphasize from that episode is regarding doon sa sinabi ni Dep Bob na kung meron tayong mga tanong, kayo po mga kahuntahan tungkol dito sa mga lupa, may bibilin kayo for example, madali nyo naman pong mag-reach out dun sa Land Registration Authority. May mga sabi nga niya sa website, meron daw FAQs doon, yung Yes. frequently asked questions. Sa lra.gov.ph, yun yung website nila. Tapos, meron din po sila, the LRA is also easily reachable through Facebook, no? Meron din po silang Facebook page. At based on experience, sumasagot pala Yes, talaga oo. sila. Mabilis silang sumagot. So, kung may mga tanong po kayo, pumunta kayo sa website ng LRA at saka sa Facebook. At kung meron pa pong iba, actually, pwede rin po kayo mag-personal Personal. visit sa Registry of Deeds, kung saan man yung locality na yon,
kung may mga questions po kayo or gustong Ipa-verify. Ipa-verify, Correct. no? Oo. Mag-due diligence ika nga Correct. tungkol po dun sa mga gusto nyong bilhin or kung meron kayong mga, yun nga, parang nare-red flag kayo or whatever, kung ano man, punta po kayo sa RD. So, yun yung sa akin naman. Very, practical tips lang natin. Correct. What about you, Attorney Al? Thank you very much, Judge Jing, for your paalala. So, pabaon. Saka tama kayo doon. Especially because marami sa mga kauntahan natin, hindi alam kung anong gagawin or kanino lalapit. So, the LRA is a few clicks away, Yun, a few very good. key strokes away. Oo. Ayan, sa laptop nyo or sa cellphone niyo. At saka, syempre, most probably, a few kilometers away. No? Pwede nyo rin puntahan ang mga Register of Deeds. Yes. So, ang sa akin naman, related din doon, kasi sabi nga ni Judge Jing, kung gusto nyo magpa-verify, then you can seek assistance from the LRA and the Register of Deeds. Now, from dun sa discussion ni Dep Bob last episode regarding due diligence. Ayan. So, sinabi natin na a title is an indefeasible and incontrovertible evidence of ownership. Kaya nga, di ba, napakahalaga na magkaroon ka ng titulo dun sa lupa because you can assert that, no? Pwede mo igiit yan kahit kanino man. Pero take note na it's merely an evidence of ownership. Kailangan meron kang title. Yun yung, in the legal sense. Ibig sabihin, ikaw talaga nagmamayari. Yes. So, kaya, huwag basta-basta magtiwala doon sa titulo kasi it is possible na nakapangalan kay Juan pero ang may claim pala doon o nagmamay-ari ay si Pedro. Oo. Kaya sabi ni Dep Bob at saka ito rin ay ayon sa desisyon ng Supreme Court, pag nag-due diligence ka, una-una, check the title, kung sino nakapangalan doon at sino kausap mo. Oh, bakit hindi ikaw ang nakapangalan dito? Yes, Baka sabihin niya, kasi SPA ako. Oo. Ibig sabihin, attorney in fact. O, patingin ng SPA. Yes. Tapos, kausapin mo yung principal niya. Yes. Who should be the same person registered in the title. Tama. Ino-authorize mo ba itong kausap ko ngayon, ibenta ang property? Ayan. Tapos, pangalawa, so ito ba ang taong to or ikaw din ba ang naka-occupy ng property? Kaya dapat mag-ocular inspection ka. Yes. Diba? Total gusto mo tumira doon, di puntahan mo na ngayon na. Diba? So yun. Tapos, as far as the meets and bounds, sabi ni Dep Bob, kailangan kang magpa-survey. Oo. Kasi mamaya ang binibili mo 1,000 square meters, yung pala ang property, nung minesyo ng genetic engineer mo, it's 800 square meters lang. So saan napunta yung 200 square meters at bakit mo babayaran yung buong 1,000 square Yes, meters? correct. Ayan. At saka yung pinakahuli na napag-usapan namin o nabanggit din ni Dep Bob but only after the taping is yung magtanong-tanong ka rin sa kapitbahay. Kapitbahay, Kasi yes. mamaya baka may alam yung mga kapitbahay about the property na hindi mo naman nakita sa titulo at hindi sinabi sa'yo nung seller mo. Yes. Ayan. So yun, Kasi diba? ultimately, we want to make sure na may peace of mind tayo sa pagbili ng property. Investment yan. True. Diba? Oo. At Ayan. saka hindi lang, wala naman na nabibiling lupa ngayon na tigpa 500 pesos Meron, lang. yung sa paso. Baka yung ganyan nga. Hindi lang ang paso. Ayan. Oh, hindi naka-plastic Isang na ganun lang. garden Plastic soil. na Ayan. ganun lang, Oo, diba? marami niya mga plantita at saka plantito. Oo, diba? yung Baka- mga nabibili sa Shopee, mga ganun lupa na lang po. Kaya, Oh, yun na lang. kumbaga, yung pera natin na i-invest natin sa ganyan, kumbaga hindi biro-biro yan. Correct. Kaya we have to Yes. do our duty, Due mag-due diligence. diligence Maging talaga. vigilant. Ayan. Yes. So, Ayan. thank you for that, Attorney Al. Well said as always. Na mga kahuntahan, sana po ay napanood ninyo ang ating previous episode na yon. Lalo na po nga at napakaraming tanong sa amin about dyan tungkol sa lupa, registration, etc. Now, kung hindi nyo po napanood o gusto nyo panoorin ulit ang episode na yan, available po yung episode na yon sa ating Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. Kasama po lahat ng episodes natin from the first episode on the Declaration of Nullity of Marriage hanggang dun sa latest nga po. At lahat po ng episodes natin ay easily accessible po sa inyo mga kahuntahan. So, gaya nga ng sinabi ni Atty. Al nung inano niya sa LRA kanina, one click away. Ganon din Yes, naman po sa correct. amin. So, ang aim naman po talaga natin ay lumaganap, no? Matuto po, ma-empower tayo through proper legal information. At para po mas marami ang makinabang tungkol doon,
Please like, follow, subscribe, and share our social media accounts and all our episodes po. Yeah. And of course, our heartfelt thanks po sa lahat ng nag-share at nag-share na ng ating episodes. And TIA or thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Again po, like we always say here, knowledge is power and sharing is caring. Correct. Pero para mauna po kayo sa ating mga latest episodes, pinakamainam na panoorin nyo po ang premiere airing ng bawat latest episode natin sa bagong time slot nito tuwing Sabado na po alas 7 ng gabi dito sa One Media Network na dating Golden Nation Network na mapapanood sa Channel 1 sa GSAT, Channel 73 sa Sky Cable at Channel 28 sa Pacific Cable. Meron din po itong ating One Media sa ibang local cable networks at pati na rin po sa UHF Free-to-Air TV Channel 46. At kung hindi nyo naman napanood ang premiere airing ng episode, may reruns po ang bawat episode ng People's Court sa GNN on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing uli ang next episode. Now, etong tanong natin, lagi, no? Parang sinecheck natin, Yes. naka-GSAT na po ba ang Oo, lahat? oo. Kung hindi pa or kung wala pa po kayong cable or di kayo nag-iisip magpalit ng cable provider dahil wala po itong GNN or yung One Media, yung bagong pangalan ng GNN, sa inyong current cable provider, ano pa pong hinaantay nyo? Mag-ano na po kayo agad sa GSAT. Napakadali lang pong kumuha ng GSAT para po magkaroon po kayo ng access sa mga exciting homegrown shows po natin dito, no? Katulad na lang po ng People's Court at pati na rin kasi nga may mga brand new shows pa na darating. Now, bukod pa ron, kung may GSAT po kayo, may access din po kayo sa iba pang mga local and international channels. Now, for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya naman po bisitahin yung social media accounts ng GSAT. Marami po yan. Pero ang lagi po namin sinasite ay yung Facebook page nila na at GSAT Direct TV. And with that, Judge J at mga kauntahan, it's time for our special shout-out to some of our kauntahans. Mauna na ako, Judge, ha? Ayaw ko. Sure, Attorney Al, go ahead. Okay. So, our first greeting daw, ayan. No. Ang una nating babatiin ay ang kahuntahan natin sa YouTube na si Felix Sayago 1466 na nag-post sa episode 79 Ayoko ng comment na very informative, hoping that there will be part 2 on the same subject matter. Thank you po for watching and supporting our show. And tama kayo, sir, nabitin din kami sa episode na yon. Hopefully, we can invite again in a future episode, Attorney Don Kapunan. Yun. Hi po and thank you, sir, at Felix Sayago 1466. Now, our next special shoutout ay para sa kahuntahan naman natin na si Bernard Corrales na nag-comment sa episode 82 natin na makikiraan po, no, with Attorney Morgan Nicanor. Ang sabi ni Sir Bernard ay, "Good show, Morgan Nicanor. Blessings galore to you. And congratulations, Attorney Al and Judge Jing." Thank you, Sir Bernard. Please continue to watch and support People's Court. Ayan. So, hello and thank you po, Sir Bernard. Salamat sa iyong message at support. At sa iba pa natin mga kauntahan, maraming salamat din po sa pagtangkilik sa People's Court. Kayo po ang inspirasyon namin ni Judge Jing at ng buong People's Court para po ma-improve pa po lalo namin ang show. That's true, Attorney Al at mga kahuntahan, no? Kaya po, please continue to watch and support People's Court. Now, Attorney Al, it's time na for our personal shout-out. Sino bang babatiin mo this week? Wala. Joke lang. Dahil start na ng first semester na school year 2023-2024, binabati ko aking mga students sa law schools ng FEU, UE, Adamson, Manila Law College, Lyceum, Cavite at PUP. Oh, mamimiss ko ang CEU. oo nga Nahuli kasi kayo magbigay ng schedule sa akin. Kaya next time, agahan nyo na. Ayan. Okay. So, aral ng mabuti ha, para hindi ako ma-stress sa inyo. Joke lang po, collaborative effort naman kasi ang pagtuturo. So, mag-aral kayo, magtuturo ako, mag-aaral din ako, no? Lalo na't kung may mga bagong batas at dapat natin i-discuss ng mga kaso. That's Ayan. true. Thank you, Okay, Judge. okay. Your turn. Thanks, Attorney Al. So, hello sa lahat ng mga estudyante ni Attorney Al sa iba't ibang law schools na pinagtuturuan niya. Pero medyo nagtatampo po ako kasi wala siya ngayon sa CEU Law. Dapat next sem, Next sem. babalik ka.
So ako na rin, on behalf of CEU, kung saan po ako, yun lang ako talaga nagtuturo, ang tanging law school na pinagtuturuan ko because of our dear Dean Justice Bellucillo. Hello din sa aking mga estudyante sa practice court sa CEU Law at sa lahat na rin ng mga estudyante natin sa CEU Law. So again, gaya sinabi natin ni Al, laging mag-aaral, magpe-prepare, at ang mga professors naman, maasahan nyo talaga nagpe-prepare kami para Yes. sa klase, Correct. makapag-share din sa inyo ng aming knowledge. Yes. So, yung isa pa doon, bukod pala sa aking mga estudyante at sa lahat ng estudyante nga sa CEU Law, binabati ko rin ng belated happy birthday ang kambal kong kapatid. No, may brothers akong kambal eh. Wow. Sina Pete and Paul last August 10. So, happy birthday. Ang tawag namin sa kanila si Pedro at si Pablo. Love you both and see you soon. Wow, may kambal ka pala kapatid, Judge. Yes. Ikaw ba may kambal ka? Wala. Kambal na ahas Kambal or something. po. Alam mo sino pagkakamal ang kambal ko? Oh, sino? Yung brother ko, si Glenn. Kasi Yung magkamukha sumunod, talaga. magkamukha raw kami. Tapos if hindi naman ever, namin fraternal twins, yung pagka gano'n, no? Tapos hindi namin hindi namin makita. Oo. Tapos nung alam mo yung face swap, Oo. doon lang Kaya, namin na-prove na magkamukha magkamukha talaga kami. Kasi nung nag-face swap, sabi namin, oh my God, magkamukha nga tayo. Kasi nung ginawa kong parang lalaki, parang siya. Tapos ginawa siyang babae. Ako. Kamo, ayun. Yun nakakambal ko. Ayun. Pero hindi naman talaga, no? Kasi Hindi. 4 you're years, older by by 4 4 years, years. so. Okay, ayan. So anyway, doon sa kambal mong kapatid, happy birthdays po sa inyo, Pete and Paul, or Ayun. Pedro and Pablo. Oo. Ayan. And with that, pwede na tayo mag-topic reveal. Ano bang pag-uusapan natin today, Attorney Al? Akala mo sasabihin ko wala. Siyempre meron. Mga kauntahan, may mga nakaraang episodes natin kung saan napag-usapan natin kung ano ang mga dapat gawin para magsampa ng iba't ibang kaso. Paano ang proseso ng mga ito at paano naman ang pagdepensa sa mga ito. Ngayon naman, doon tayo sa hulihan. No? Hulihan ng kaso. Hulihan ng kaso. Oo. Okay. Ika nga, pag may nanalo na. Yes. Ayan. Pero paano ang gagawin para ang pagkapanalo ay hindi naman maging paper victory? On the other hand, kung sakaling kayo naman ang nasa depensa, may magagawa pa ba pag final and executory na ang isang judgment? Plus, ano nga ba itong tinatawag na demolition? Oo nga. Ano nga ba yan, di ba? Ito ba yung demolition job? Sabi, sinisira diba? yung Oo, di ba? Yung mga pangalan. credibility. Yes. Ako nga naalala ko ito, parang age Personal reveal. experience yan? Hindi, age Okay. reveal. Okay. Naalala ko dyan, Demolition Man, yung pelikula ni Sylvester Ay, yes. Stallone Oo, napanood ko before. yun. Oh, di ba? Oo. 80s ba yun? 90s? 90s ata. Oh, oo. yun. So, pero iba po yun, Oo, ha? yes. So, lahat ng yan and more ay pag-uusapan natin mamaya with our special guest sa third segment ng episode natin today on execution and demolition. Pero bago pa man yun, sa ating second segment, sasagutin namin ni Attorney Al ang dalawang featured questions natin. Plus, konting patikim tungkol sa topic natin today. Kaya dyan lang po kayo. Abangan nyo po lahat yan sa pagbabalik ng People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome po sa Legally Speaking segment natin. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa, hindi pwedeng mawala ang inyong abogado na si Attorney Al Jumrani. Yay!
Hi again, Attorney Al. Hi again, Judge, and hi to all our countahans. Welcome po sa Legally Speaking segment kung saan ay may sasagutin tayong 2 tanong mula po sa inyo. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng overview tungkol sa topic natin on execution and demolition bago natin ipapakilala ang ating special guest. Kaya simulan na natin, Attorney Al. Ano ba ang unang tanong natin at kanino ito galing? Okay, Judge, mukhang ready ka. Paano ako pala yung last time? Ako na naman. Kaya Sige, nga. go. Okay lang yun, lagi ikaw mauna. Ayan. Kaya susunod ikaw 2. Okay. Sige, depende kung sino gagawa ng script. So, Judge, yung unang tanong natin ay galing sa kauntahan natin, itago natin sa alias na Chari. Yung tanong niya, Judge, ay ano po ba ibig sabihin ng formal offer? Diba? Hirap na tanong. Oo nga Well, eh. actually, bago ako nag-law school, naririnig ko na yan. Kasi nanonood tayo ng mga series, ganyan. Tapos, ano yung formal offers? Pagdating ng law school, second year ko na siya naintindihan. Diba? Kaya doon sa mga cases na binabasa, formal offer. Ganyan. So ngayon, paki-explain sa ating mga kauntahan, ano itong formal offer? Lalo na, di ba, pagka sa court, sabihin Yes. lang ng judge, offer. Yes, o sabihin offer. niyo, special offer. Special offer. Buy one, take Buy one. one, take one. Ganun, pero hindi po yun. But thanks to Attorney Alan Tuchari for the question. Medyo technical nga ang sagot dyan. Parang pang law school, di ba? Law school recitation ang PEG. Pero simplihan po natin, no? Kung ano ba tong formal offer na of evidence. Baka ito nga pala si Chari, law student. Kaya nga, parang Ano yung nakaraan, dati, di ba? oo. Nagtanong labor law, parang... Oo. Ito ba ay para sa law school recitation? Yes. But anyway, ito po yun. Ang formal offer of evidence po ay ang proseso na mga ebidensya ay inaalay, kumbaga, kaya offer, inaalay sa korte at i-request ang korte na tanggapin at ikonsidera ang mga ebidensyang ito, maging testimonial evidence man yan or yung pagtestigo ng mga witnesses or yung documentary or object evidence. Kasi ang rule po natin ay ang korte, general rule po, cannot consider sa paggawa ng desisyon ang mga ebidensya na hindi normal offer at hindi admissible as evidence. Sabi ko nga sa mga estudyante ko sa sa law school, para ma-consider ng isang judge yung evidence, kailangan yan properly marked, tapos either identified or stipulated, 'di ba? At saka pino-formal offer of evidence, no? So, yung formal offer of evidence po para sa testimonial evidence, kailan yung ginagawa? Ito po ay bago mag-testify ang isang witness, no? Kaya nga dun sa pag nakapanood po kayo ng court proceedings, sasabihin, no, we call on to the witness stand, Miss so and so. Tapos Yes. pagkapanumpa, sasabihin ng judge, offer, ganon. Yes, Tatanungin si counsel. Hindi po yan. Your Honor, buy one, take one, Take one, 50% po. Ganyan, di ba? Sasabihin ng attorney, Your Honor, we are offering the This testimony of the witness to prove. Yan. So, Yes. nilalahad po Tapos sa... ano sasabihin ng kabila? Ano? Subject to cross. Ayan, subject to cross. Sasabihin, comment. Matik, di ba? Subject to cross, Your Honor. Yan. So, nilalahad po sa korte kung ano ba ang scope ng testimony ng isang witness, ano ba yung layunin ng pag-testify niya, at kung anong pwedeng asahan ng korte at ng opposing counsel sa testimony ng witness na ito. Kumbaga may overview na binibigay. Kasi pag nag-testify ang witness sa isang bagay na hindi naman na i-offer, o kaya naman irrelevant, mga Yes, ganyan, hindi oo. naman sa case na yon. Ano sasabihin ng kabila ng counsel? Sasabihin niya, Your Honor, we are objecting to this oo. purpose, di ba? Because so and so. O kaya naman, pagka nag-testify si witness, tapos binalikan ng opposing counsel, na wala naman yun sa offer, sasabihin ng abogado, Your Honor, that is not part of the offer, the scope of the testimony of the witness. Ipapastrike out. Correct. Yun. Ayan. Yun. Kaya, importante, sa mga law students po nating mga kahuntahan, pag naging abogado na kayo, at yung mga lawyers na rin, wag po puro subject to cross, di ba? Correct, yes. Pakinggan natin yung Yes. offer. Kasi baka doon Sorry pa lang. pero hanggang pagka ganun lang, parang, alam mo yun, laziness. Oo, Alam mo na- yun? Kasi natulad ng judicial affidavit, kailangan, binasa Agad-agad. mo, basahin Oo. mo muna yung judicial affidavit, tapos maganda yung meron ka ring objection. Like, I object to question number 4. True. Ayan I pa object nga. to question number 7. Supposedly nga, yung mga objection sa question sa judicial affidavit, dyan pa nagkakaroon ng Yes. ano yan, kailan ba yan nire-raise? Correct. Supposedly yan, yun na nga. Doon Pag na. tinanong ka, comment, Yes, doon Your ka dapat. Honor, we move yung to strike out. Yung iba pa minsan hindi nga nakikinig sa offer eh. Correct. Tapos saka pa, pag kinolang attention at Attorney Jumrani, Oo. comment,
subject to Oo, cross. Ganun lang. Tapos yung iba, yun nga, pag judicial affidavit, papa-testify, papa-affirm na under oath yung judicial affidavit. Tsaka sila magmamanifest, Your Honor, we move to strike out yung mga portions. By that time, parang late na yung ano nila kasi dapat yun sa umpisa. Ayan, oo. At So anyway, related talaga yung sinabi natin dun sa offer of testimonial Yes. evidence. Oo. Ngayon naman, offer of documentary and object evidence. yan. So yung nga po sa testimonial, sa umpisa yan, before pa mag-testify ang witness. Pagdating naman po dun sa documentary and object evidence, sa hulihan naman yon. Pag natapos ng isang partido dun sa kanyang evidence presentation, then lahat po ng mga documentary and object evidence na naipakita sa witness niya, na pa-identify or na pa-stipulate, lahat po yun ay dapat niyang i-formal offer sa korte. At general rule po dyan, in open court, meaning to Correct. say, oral po yun. Yes. Although naging ano na nga in writing, Naging writing diba? na. Tapos, yung kabila, bibigyan ng chance na mag-comment opposition dun sa formal offer, no, yung purpose for having this evidence. At pagkatapos, mag-rule ng korte kung admitted or denied ba yung naturang ebidensya. Ayan. Yun yung Diba? formal offer. Ang ganda ng discussion. Talaga it brings me back to law school. Oh, diba? At saka hindi, syempre in practice gano'n naman In practice, talaga. gano'n, Yun. diba? Kung At, saan natatawa ko, offer. Kung rules of court or rules of evidence na babasahin mo, hindi gano'n ang pagkaka-explain sa rules of court. Oo, na. Kaya dapat gumawa na ng libro itong si Judge Ching. Which may makikita kayo dyan, no? Oo, mga libro. Patikin ko yan, pa-suspense Opo, lang yan. mamaya. Further explanation. Yan. Ayan, so there you have it, another clear and extensive answer from our very own Judge G. Thank you for that. Now we can move to the next segment. Sorry. Let's move to the next question. Okay. Grabe talaga. Ito, nakailan lang ako nauna. Tapos ano. Anyway, ito na Hindi, kasi tanong okay mo. na yun eh. Ganun, highlight na yung sagot na yun sa tanong ni Hindi, Charlie, kailangan eh. pantay tayo. Oo, Okay. sige. Next question comes from our kahuntahan na itatago natin sa alias na Queenie. At actually, Attorney Al, timely and relevant tong question na to kasi nalalapit ng Yes, barangay correct. and SK election. So ang tanong niya, Okay. pwede ba tumakbo sa posisyong SK chair kahit na elected vice mayor ang lolo sa munisipyo doon sa kung saan siya Yes, tatakbo? What's your take on that, Attorney Ang Al? hindi mo sa akin, take ko So, hindi sagot ko. Okay. Kasi actually, Queenie, Oh, sige, ano maraming sagot mo? salamat. Yan na lang. Maraming salamat sa question mo. Yan. Judge, sige. Ang sagot ko dyan ay ni-refer ko sa aming special guest on our episode on Barangay and SK Elections na si Attorney Ronald Santiago. Na which, by the way, nag-guest na rin sa Barangay Tayo kasama Oo. si Sir Butch at saka si Mai. Oo. So anyway, ito po ang sagot ni Attorney Ronald. So under Section 10 of Republic Act number 10742, di po pwede yun na meron siya kamag-anak na uncle or lolo. No, in essence kasi, he must not be related within the third civil degree of consanguinity or affinity to any incumbent elected national official or to any incumbent elected regional, provincial, city, municipal, or even a barangay official in the locality where he or she seeks to be elected. Oh, yun. So, yan. I-message na rin po natin kay Queenie ang sagot ni Attorney Ronald. Pero minabuti na rin natin na i-feature dito sa show ang tanong at ang sagot ni Attorney Ronald para din ma-share namin sa inyo mga kauntahan dahil timely at relevant ito dahil sa nalalapit na barangay and SK elections. Ayan. O yan, di ba? So, So, oo, okay. Para sa kaalaman. Oo, para sa kaalaman ng ating mga kauntahan yun. Hindi lang para kay Queenie. At saka dahil yun na nga, for the first time, hindi po ako ang sumagot. Iba ang sumagot, binasa ko lang. O hindi. Pero from time to time, nagre-refer tayo ng mga ganun sa ating mga ano, diba? Kasi And yung mga proper guests namin dito, criticism. actually, they are always on hand no, to be our resource persons. True. Ayan. Kasi dati, nung meron din sa ating tanong about indigenous peoples, Yes. we also referred it to Attorney Josie. Correct, Kasi yes. siya yung taga-NCIP. Correct, So, yes. might as well get the answers from the experts from the themselves. experts diba? themselves. Ayan. Ayan, Okay. diba? Oh, so thank you Attorney Ronald doon sa Karami always say, thank you, Tori Al. Pero, Oh, thank you Attorney Al for reading Attorney Ronald's answer.
Hindi kasi Pero medyo for technical, today, oh, diba? yeah, Technical correct, kasi yes. ito eh. But Kaya for okay today, lang. thank you, Tony Ronald. Thank you, Attorney Ronald. Sa mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong din para sa amin tulad ni Chari at Queenie, please let us know. You can send us a direct message via Facebook Messenger. You can post your questions as comments po in any episode of People's Court on Facebook or YouTube. Pati po sa TikTok, actually, pwede rin po kayo mag-DM sa amin. Yes. However, paalala lang po uli mga kauntahan, kung may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern ninyo, kumonsulta na agad sa isang abogado, private man yan o public, or any law clinic sa pinakamalapit na law school sa inyo or sa nearest IBP local chapter for proper legal assistance para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Sila po ang mas makakasuri ng inyong mga specific na tanong at concerns. Dito po kasi sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede namin ibigay sa inyo. That's right, Attorney Al. At mga kahuntahan, tulad po ng sinasabi sa disclaimer sa simula ng show, ulitin lang po natin, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga host ng People's Court at ng mga kahuntahang nagtatanong po sa amin. So with those clarifications and reminders, Judge Ching, pwede na tayo magkaroon ng preliminary discussion tungkol sa topic natin today on execution and demolition. So Judge, nung judge ka pa, especially sa first level court, ano ang nag-experience mo sa pag-issue ng writ of execution and demolition, particularly in ejectment cases? Mahaba. Mahaba talaga. O Pwede, sige, banggitin we na have lang. time. Hindi, kasi nga naano natin sa ejectment Yes, at yung correct. first level court. So we're talking of yung mga unlawful detainer at Yes. saka forcible entry cases. So kadalasan yan, syempre yung plaintiff, yung pag nanalo na, pag para mautusan, no, ma-implement yung directive ng court na paalisin na yung kung sino man, tenant for example, dahil unlawful detainer, magre-request ng writ of execution. So, Pero para lang malinaw sa mga kauntahan natin, ito yung pag final and executory na. Oo, pero- Ibig sabihin, hindi na nakapag-appeal. meron Ah, din hindi. Meron execution pala for pending Oo, appeal, sa execution, ejectment ejectment. cases. So, Okay. general rule, talagang final and executory na dapat. Pero yun na nga, for ejectment cases, merong execution pending appeal. Ayun. Kaya nakapag sila agad, Execute. di ba? Pwede sila magpa-execute. Yung sa ejectment cases, experience para sa mo? writ of execution, di pa nga masyadong dramatic yan eh. Mas dramatic yung pagka-demolition na. So meaning to say, for example, ito yung sa forcible entry naman, no, na na-discuss na rin natin sa previous episode. May mga papaalisin na communities na eh. Dahil bakanting lote, inukupahan ng ilang pamilya, nag-form pa sila ng homeowners association, tapos sa balitaan ng may-ari, na nandun na nga, may iba na nakatira doon, mga komunidad na, ganyan. So, nagpa-file ng forcible entry case. And of course, kadalasan kagrantihan ng korte. So, pag hindi sila umalis, nag-writ of execution na, hindi pa rin sila napaalis, tapos ayaw nila umalis, yung mga structures doon, kasi po pwede ipa-demolish, Yes. diba? So, doon, mag-i-issue ang court na writ of demolition. Ang doon is yung implementation. Oo. So, meron ng time na yung parang kailangan daming pulis, sabi ng ang sheriff ko kasi nga daw, medyo maraming pamilya, ganyan. Pagbalik niya, in the course of the implementation, Oo. nung writ na pinirmahan mo. and then, kumbaga, meron ng writ of demolition. Okay. na Okay. implement. Pero wait lang, writ kasi pinipirmahan pa ng clerk of court, di ba? Yun, ini-issue ng korte, yan, diba? okay, So, nung na-issue na yung writ of demolition, yung sheriff, pagbalik niya doon sa implementation, syempre, kagawa ng report, diba? Nasaktan. Oh, yung sheriff? Oo, yung sheriff namin. Kasi parang nag-sustain siya ng minor injuries kasi napukpok. Nung isa doon, ng isang nagpa-demolish. Tapos, kuminsan yan, doon din yung nagka-time na parang merong nagrarally ng konti, doon sa labas. Yung mga blockade, di ba? Mga ganyan, sa kalsada. So, medyo dramatic siya. Kaya, yung iba parang hindi nabibigyan pansin itong execution and demolition. Pero kung tutusan kahit sa first level court, mas nagdedelikado ang buhay ng, for example, ng sheriff at nagiging mainit ang parties. Correct. Pagdating na dito sa execution and demolition. Correct, Kasi correct. last stage Yeah. na eh. Kumbaga, na to eh, yung mga pwedeng last efforts na pwedeng gawin. Unfortunately, gano'n. What about you, Attorney Al? Actually, may tanong ako eh. Nung nangyari yun na nag-report siya at nasaktan siya, did you issue any order against the respondents
parang hindi na kami nag-ano doon kasi parang na-carry out naman yung demolition. At yung sheriff Okay, so naman successful namin. naman. Parang sabi niya, okay lang naman daw siya kasi minor lang naman, napukpok lang siya. Okay. Akala ko ano mo pa, hindi, yung mga respondents in Hindi na. contempt, yung mga ganun, wala naman. Kasi ano rin, parang sabi na rin ng sheriff, Judge, hayaan niyo na po. Yeah, Kasi for- medyo maraming involved. Yeah, Kumbaga, okay. yung security rin, Yes, na correct. baka pag sinukos mo pa, mas lalo pang humaba yung usapan. Ayun. Ganon. So, what about you, Atty. Al? Ayun, so Dramatic nga talaga. Oo. No? Pero at least hindi ka involved, hindi ka kasama doon. Ay, hindi. Oo. Yung sheriff, yun Yung nga sheriff yun. naman Yung talaga mga sheriff, nag-implement. nanganganib ang buhay din pagka nag implement ng mga Correct. gano'n kung minsan. Yan. Okay, anyway, thanks for your sharing. Ayaw mo ba bumalik maging judge para at least may experience mo ulit? Joke lang. Anyway. Ikaw na. Ako na, okay na. Magkwento ka na. Ayan, sige, so yung sa akin, sige talaga. Sige talaga, go. Okay, so ako meron na rin ako experience dyan sa execution at saka demolition. Unahin kayo sa demolition. Anyway, nangyari ito doon sa dati mong jurisdiction sa Las Piñas. Okay, hindi yun ko nga alam bakit may decision mo yun eh. Anong year ba yun? 2012. Ay, wala na ako doon. Wala Sa na, okay. Tanawan Oo. na ako noon eh. So hindi Yung mo sa aking decision yan. successor na yan. Oo, yan. Pero anyway, panalo naman kami doon. Okay. So naka-attend ako meron palang pre-demolition hearing. Okay, so yung part mo, ito yung part ng, well anyway, doon sa judicial part. Ito yung implementation part Yes. na. Ito yung share ko. So before the demolition, kailangan merong pre-demolition hearing and planning. Okay. So yun, so we were able to attend there. Nandun ako as counsel for the plaintiff. Nandun din yung mga defendants. No? Nasa ano kami nun? City Hall. So it was under the supervision of the local government unit. Pero syempre nagpe-preside si sheriff. So yun, so nandun ako as counsel for the plaintiff. Nandun yung defendants, nandun si sheriff, nandun yung representative ng PNP, nandun yung taga CSWD, yung social Wow, worker. talaga? Yes, so at saka meron pang from the church. Oh, talaga. Oo, kasi So, nga parang yeah, community kasi center, informal no? settlers ang Oo, i-demolish na lugar eh. Tapos ayun nga, sabi ko, ano to? Parang discussion of the terms of war. Ayun, na parang ito lang pwede yung atakihin na bawal ang mga bata. Yung mga ganun. Of course, hindi naman ganun literally. Pero like, pinag-usapan ko ano lang yung pwedeng gibain o mga ganyan. Tapos, ayun, pero ang hindi ko talaga makalimutan doon, yung presensya ng Jollibee. Oh, yeah. Oh, yeah. Jollibee, tama. Yes, Doon. oo. Kasi pag demolition, sa Yeah. Jollibee. Kasi sabi ng Jollibee doon, assured merong pre-lunch. Okay. Pre-lunch para sa lahat. No? Lahat na apektado ng demolition. So, ayun na nga. So, on the day of the demolition, hindi ako pumunta. Okay. Siyempre, kasi nga takot ako para sa life ko. No? So, yun. Pero, we received a report that it was very peaceful Okay, kasi voluntaryo inilabas ng mga informal settlers ang mga gamit nila at na-enclose agad ng sheriff tapos nakapag-put up ngayon ng security guard yung may-ari ng lupa. Okay, Ayun. good. Kaya Oo. very peaceful. Oo. Ayun. Okay, maganda yung ganun. Kasi parang sa amin din dati, may ganun din naman. Pagka kasi nakipag-cooperate yung Correct. yung iba, Nag-cooperate kasi sila. meron silang lilipatan, Oo, yeah. okay naman sila. Correct. Pero yun nga, yung that instance na si sheriff ko ay nasaktan, Ayun dahil nga. nga hindi agad nakapag ano. Ayan, oo. Now, curious ako, namahagi ba talaga ng Jollibee? Ayun nga, hindi ko alam kasi wala ako doon. Okay. Hindi ako nakapunta, so hindi ko alam. So, if ever man, malamang, no, siguro, on the part of Jollibee, mas madali na lang na magbahagi ng meals doon kasi nga walang nangyaring violence. Okay. Ayan. What about execution? Ayan. So, Kasi yun nga, parang, yun, sa ejected. Etong execution Okay. naman. Ayun, so, yung sa demolition na kwento ko, syempre ejectment yun. Pero itong gusto ko ikwento naman is execution in a case for sum of money. Ibig sabihin, utang. Okay, oo. Ayan. So last year lang to, nanalo kami sa isang kaso for sum of money. Ang judgment award was 330,000 pesos. Okay. So as provided under the rules, pinuntahan, no? Kumbaga yung binisita ng sheriff ang defendant sa last known address niya. But unfortunately, wala na siya doon. Okay. No? Nawala. Naglaho na parang bula. Lumayas without a forwarding address. Wow. Pero eto ka, magaling si sheriff. Oh, Na-trace, talaga? na-trace niya ang provincial address ng defendant kaya pinuntahan sa probinsya. Nung nahanap at nakausap ngayon ang defendant, ang sabi ng defendant, babayaran kita
after ng May 2022 elections. Pero hindi lang namin alam bakit after May 2022 elections pa. Feeling ko tumaya siya sa resulta ng elections. Talo ata. Kasi natapos ng eleksyon, hindi nagbayad. Oh, Ayan, so okay. ito na, problema na ngayon yan. So, pero hindi, believe pa rin kami kay Sheriff kasi nag-serve siya ng notice of garnishment sa mga banks. Pero we didn't know kung which bank. And then suddenly may nag-hit na bank. Nag-confirm ang isang bangko na may 3 letra. Nahulaan nyo na lang. Kung ano yun? Kung anong bangko yon. So, ayun, nag-hit doon sa bangko, nag-confirm yung bangko na merong deposit. Okay. Pero ito kayo mga kahuntahan, no? 330,000 ang judgment award, pero ang natitirang balance niya doon sa deposit account niya was just enough for maintaining balance, 5,000 pesos lang. So out of that 330,000 pesos, ang nakuha lang ng prevailing party ng kliyente ko ay 5,000 pesos Oh my only. God. Diba? Hindi pa enough para doon sa costs ni Sheriff Oo para nga ma-execute. Unfortunately, hindi yan hindi yan exception. Kadalasan Correct, ganyan yung madalas, nangyayari, yeah. 'di ba? So that's yeah. really sad. At sa totoo lang po mga kahuntahan, napaka-tedious po talaga ng process ng Yeah. execution and demolition. And note mga kahuntahan, yung governing rule nito, no, para sa execution at demolition to Rule 39, pinakamahabang rule sa Rules of Court. Yes. Napakarami niyang provisions talaga. Comprehensive po ang rule na ito, pero in practice, mahirap ding bigyang buhay due to numerous factors. Kaya kadalasan yung mga nanalo, parang yung sa kinwento mo nga, Attorney Al, parang paper victory na lang ang nakukuha dahil nahihirapan sa enforcement ng judgment award. Tapos magastos pa, Yun. katulad nung sabi mo nga, no? Kaya mamaya alamin natin sa ating special guest kung ano nga ba ang mga usual expenses na kailangan paghandaan ng isang plaintiff pag magpapa-execute na at magpapa-demolish. On the other hand, mahirap din para sa mga defendants kapag i-execute ang judgment laban sa kanila, lalo na nga pag demolition na. Kung minsan, kahit na makiusap sila sa plaintiff na wag muna magpa-execute, lalo lang magpa-demolish, hindi na sila pinapakinggan. Kaya ayun, nagkakasakitan kung minsan sa proseso ng implementation ng writ of execution at demolition. Oo nga, Attorney Al, which is sad, no? Correct. Sana hindi na umaabot sa ganun. And through this episode, we hope na hindi lang kayo basta maliliwanagan tungkol sa execution and demolition, mga kauntahan. Pero sana po, pag nalagay kayo sa ganung sitwasyon, whether po as a plaintiff or as a defendant, mas alam nyo na po kung anong dapat gawin para po mas maging maayos po ang karanasan nyo tungkol sa execution and judgment award at wag nang humantong pa no, dun sa nagkakasakitan sa pagka-demolition, for example. And para masimulan at masinsinan na nating matalakay ang ating topic, mainam siguro, Judge, nakasama na natin ang ating special guest. Yes, Attorney Al, excited tayo to have our special guest again in our show, especially since her first guesting with us earned the most views and generated the most questions in our YouTube channel. And partida pa yan via Zoom pa yung guesting niya last year. What more ngayon na in person na ang guesting niya. In the flesh talaga. Yes. No? So now mga kauntahan, our special guest, please welcome now mga kauntahan, our special guest, the incumbent presiding judge of the Regional Trial Court Branch 57, Lucena City. In addition, she is also the acting presiding judge at the RTC Branch 22 of Imus, Cavite. Prior to her appointment to the RTC, she was the presiding judge of the Municipal Trial Court of Tagkawayan, Quezon. Moreover, she teaches at the Lyceum of the Philippines University College of Law, where I also Oh, teach. diba? I'm very excited and happy to add Attorney Ann, our special guest, recently launched her book, The Amended Rules on Civil Procedure Annotated. Kaya yan po yung books na naka-display yan sa atin ngayon. Ako na talaga yung nagawak. Kasi tig-isa tayo. Tig-isa Yan. tayo. Akin yung volume 2. Sa akin yung book 1. Ito pong books na to, very helpful and useful not only to our law students but also to our lawyers. This book is now available. Ang nag-publish kasi nito, Central Books. So kung saan man may Central Books, sa Central Bookstore, sa iba pa, Pwede sila umorder online Pwede actually. rin At I umorder think na pati online. Shopee and Lazada. o yan, o diba? So, very helpful. Natignan na po namin. Talaga pong na-simplify. Kaya, bilhin niyo po itong libro na ito. Kaya yan huwag kakalimutan. So, without further ado, we are happy to welcome again to People's Court, the Honorable Judge Janice L. Andrade Udarbe. Yes.
Hi, Judge Janice. Hi, Judge Janice. Welcome to the show again. Yes. At least in the flesh na. Oo. Thank you for accepting again our invitation to be our special guest despite the short notice and despite the weather. No, nga. Salamat din po sa invitation. Thank you again talaga, Judge Janice. We're truly excited to have you back on People's Court. Lalo na nga at natuloy na finally ang studio taping natin. Kahit correct. medyo umuulan po ngayon. And of course, congratulations again on your Yes. new book. Salamat. In a nutshell, what can our law students and fellow lawyers expect from your book, your new book on the amended rules? I think the law students will appreciate civil procedure now that it's easier to understand and it's in an outline form and enumerated form. You know, civil procedure is one of the difficult subjects in law school, I think. So, sana, pag nabasa nila yung libro, medyo magkakaroon sila ng konting love sa civil procedure. True, ayan. At totoo, I agree, no? Yung civil procedure ko, Diyos ko, ginapang ko yun. No? Ginapang talaga. Anyway, ayun, so, mga kauntahan nating mga law students and lawyers, what are you waiting for? Get a copy now bago magkaubusan, no? Ang libro ni Judge Janice. This is actually just the first of many. No, ayan. First of So, many. excited tayo. Ito pa nga lang, no? Wala pa nga yung 2 and 3, pero excited na tayo. Pero wag na natin tayo yung 2 and 3. Ito na yun, no? So, let's buy and support the book of Judge Janice Odardo. Now, ito naman, akala mo yun yung personal Okay po. question. Hindi. Ito yung personal question namin. Kasi nga, hanga talaga kami sa'yo for coming up with this book, no? Parang na-maximize siya talaga yung time niya, Time, no? Na correct. kung paano. Now, kami kasi ni Attorney Al, we've been planning to also write Right, our own books. Pero parang hindi nangyayari. Bakit nga ba? So, ano bang advice na mabibigay mo sa amin of how we can make the books in our heads? Kasi meron na kaming sa kumbaga respective ideas or anong gusto namin ilagay sa books. How do we make this into a reality like what you did with your books? Anong tips na mabibigay mo sa Number amin? 1 pa, Judge Jing and Attorney Al, you open your laptop. Target mo kasi yun eh. O, next Kasi, and then open Microsoft Word, and then you start copying. If you want rules, i-copy mo na agad yung codal doon, then you start. Doon talaga mag-start yung pagsusulat. Did you do this every day? Like, yun ba? What I did, I copied the entire amendments and then per section, per rule ko siya. Hanggat kaya ng panahon, kaya ng kapangyarihan. Talaga. So, pero hindi naman daily. Hindi Hindi ka naman po nagsaset daily. aside na sabi nung iba kasi Oo. 1 hour a day. A day, no? Para ano ka doon. So, Hindi. ikaw naman, pagkakaya. Pag kaya po. O, yun man pala, Ali. Oh, di ba? Eh, problema kasi hindi ko na kaya pag uwi ko sa bahay. Ako, bagay, sa Oo, dami di ng ba? ganap. Sa Ako dami, din eh. oo. Pero at least, Pero, thank yeah, you. we are really inspired by this Yes. book, no? Oo, di ba? At yung, di ba, kaya first question ko sa iyo kaagad, how did you find time? Paano mo naisingit? Grabe, no? Ayun. Talagang... Oo. Para po siyang love life, di ba? You make time Oh, for yes. it. diba? Ayan na nga ba Oh, di ba? eh. Ang ganda ng advice, no? Oo. Writing a book is like having a love life. O, di ba? You make time for it. Yes, so yan. Nakaka-inspire talaga, but mas mai-inspire pa talaga tayo later, no? When we talk about the topic. Nakaka-inspire ba ang topic na? Oo, nakaka-enlighten. Execution, yes. Oo. Nakaka-enlighten. Ayan, ang topic ng execution and demolition. Mamaya sa third segment, pag-uusapan na natin ng masinsinan yung topic na yan. Kaya dyan lang po kayo. Huwag po kayo aalis dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show.
Hello po uli mga kauntahan and welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang natatanging si Judge Jean Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Al, at sa ating mga kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. And welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para mag-share po ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we're honored to have as our returning guest, no? Judge Janice Odarbe, na author po nitong books na naka-display sa harap natin ngayon para po pag-usapan at mag-discuss tayo tungkol sa execution and demolition. At para marami tayong matalakay today, Judge Jean, simulan na natin ang discussion. Of course, as usual, ikaw na ang mauna Bueno, sa pagtatanong. Yan. Yes, okay. So, Judge Janice, ready ka na ba? Medyo. Medyo, yan. So, Judge Janice, for the enlightenment of our countahans, kailan nga ba pwedeng magpa-execute ng isang judgment at kailan naman proper yung demolition? Pwede ba sabay yun? Oh, yan. Pag may writ of execution na, kailangan pa ba ng separate na writ of demolition or part na siya ng writ of execution? Kailan ba dapat na mag-apply pa for a writ of demolition apart from a writ of execution? Nahirapan po ako sa tanong niyo. Bar exam. Ayan, okay. Dalawa pong terms yung ating dinedefine ngayon, execution and demolition. Punta muna tayo sa execution. Execution is under Rule 39. Pinaka-dulo, almost dulo siya ng Book 1. Ayan, at ito yung pinaka-iintay. Ito, Book 1. Pinaka-iintay ng mga nananalo sa kaso. Yes. Kasi, ibig sabihin, kapag ka nanalo ka sa isang kaso, ito na to, mapapatupad na yung gusto mo. Halimbawa, nanalo ka sa collection, sa ejectment. So, kung ano yung gusto mo, mangyayari. Kasi nga, execution. Ito yung, kung anong laman ng desisyon ng korte, ipapatupad na siya. So, that's execution. Ano naman yung demolition? Demolition is a part of Rule 39. Meaning, for ejectment cases to, or mga orders or decision ng court na kailangang paalisin ang isang tao or isang pamilya siguro sa isang bahay, tapos may ginawa silang improvements. So, may tinayo silang establishment doon, tapos hindi sila sumunod sa writ of execution. So, yung execution na yon parang nawalang saysay kasi hindi nila sinusunod. So, ano ngayon yung remedyo ng nanalong party? They can apply for writ of the issuance of a writ of demolition. So, parang parte ng execution yung demolition. Pero execution muna. Kumbaga, para ang writ of demolition is the writ of execution of the writ of execution. Something Diba? like that. Para to attorney. execute the writ of execution, mag-demolition tayo. demolish ka. So, hindi siya po pwede mauna si writ of demolition before the writ of okay. execution. At hindi rin po pwede na magpapademolish just because of a writ of execution. Diba? Kasi ibig sabihin, parang yung writ of execution is seeking the voluntary performance Yes. So, of pag the hindi judgment. hindi Ayan. nag-comply, Oo. kakailangan, hindi pwedeng sabihin ng sheriff, di ba, na kasi hindi ka Demolish nag-comply, na lang demolish natin. na lang. Oo. Oo, di ba? Ayan. So, yan, maliwanag yan. Now, Judge Janice, ano bang usual scope ng isang writ of execution or demolition? Yan. Yung writ of execution, ini-issue siya kapag nag-decide na yung judge kung ano yung nakalagay sa tinatawag natin na dispositive portion ng decision, yun yung i-execute. Halimbawa, sa isang kaso ng medyo madali, sum of money, inutusan ka ng korte na magbayad ka ng 1 million pesos. So, sa dispositive portion, ikaw plaintiff o ikaw na nagdemanda ay entitled sa pagbabayad ni defendant ng 1 million pesos. So, yun yung nakalagay sa writ of execution. Sa writ of demolition naman, it happens kapag ka may pinapaalis nga, tapos may improvements, tapos hindi siya umalis, hindi niya pinansin, hindi niya inobey yung writ of execution, writ of demolition, you will be ordered to vacate and to remove the improvements there. Una muna, actually, parang iisipin natin, kailangan umalis agad. Bibigyan pa rin ng court ng araw yung defendants, yung mga natalo na mag-comply. Bibigyan. Ako in my experience, when I issued writ of demolition, binigyan ko pa ng 45 days to vacate para hindi masyadong madaming eksena. So,
hindi talaga Hindi sila pa rin. nagko-comply. So, kailangan mag-demolish. So, yung pagde-demolish, yung magre-remove ng improvements na kay sheriff na and the police officers na kasama niya. Pero yung sa writ, kasi yung sa writ of execution, ang pinaka-scope niya, di ba kinokopya dyan, yung sa judgment. Yes, opo. Yung sa demolition naman, ano yung pinagbabasihan nung contents na writ of demolition? Yung improvements na nakalagay. Pero paano kung wala yun sa judgment? Wala pong writ of demolish. Wala pong i-demolish. Kasi kailangan, yung writ of execution, may nakalagay doon na order, vacate and then remove the structure. So, dapat may gano'n. Opo. Okay, to remove the speaking of structure. yan, ng mga structures, kailangan bang parang search warrant ito na described with specificity Oo, kung ano-ano yan. yung ipapagiba? Halimbawa, bahay, let's say outhouse, yung banyo sa likod ng bahay, ganyan yun lang ang pwedeng gibayin. What if pagdating doon ng sheriff, may mga ibang mga structures pa doon, pwede ba isama yon kahit na wala doon sa listahan? Ang nakalagay usually sa decision, improvements Yes. installed. So Yes. whatever Alright. kind of Okay. improvements, as long as it does not belong to the plaintiff, then it should be removed. Alright. Doon sa address. Okay, nag-given. sa address Hindi na pwede yun. sa kapitbahay. Pati sa kapitbahay, giniba. Mamaya. Oo, yun lang. Or ang masama niyan, mali yung ang ginawa ng defendant, nilipat niya yung house number doon sa kabila. Yun ang giniba. Ay, Hindi, naku. wala namang gano'n. Siyempre, di ba, kailangan may due diligence on the part of the sheriff, Yes. no? To be apprised of the real ownership of the house or of the property. Ayun, Ayan. So ito, speaking of ito nga, implementation na. Ano ang tamang proseso, Judge Janice, para makakuha ng writ of execution? What about a writ of demolition? Specific tayo sa ejectment cases. So pag sige. aalis ng mga tao sa kanilang tinitirahan na inutos ng korte na umalis sila. So for writ of execution, dalawang klase po yan, 'di ba? Isang execution as a matter of right and execution as discretion of the court. So pag sinabi nating execution as a matter of right, final na yung judgment. Walang nag-appeal, walang kahit anong pending na incident doon sa case. So as a matter of right, meaning they can ask the court for the issuance of writ of execution. So pwedeng i-implement na yung judgment. That's number one. So number two naman, discretionary, pag nag-appeal naman. So under the rules, kapag ka nag-appeal si defendant, pero kailangang gusto na ni plaintiff na makuha yung property kasi baka lalong masira or baka lalong magpumangit yung property. Maabuso. Tama po. sila, Pwede vandalize. silang motion for execution pending appeal. Oo. Pero dapat, para ma-hold yun, merong tinatawag tayo. Di ba mag-a-appeal ka, ikaw yung natalo na party, magpa-file siya ng motion for execution, pwede siyang ma-stop, ma-prevent pag may bond na ipopose si defendant. So, hindi matutuloy yung execution. Oo, pero pag hindi Yun siya po. nakapag-post ng bond, Ay pwedeng matuloy, pwedeng mag-grant, subject to the discretion of the court, yung execution pending appeal. ayun. So, general rule, antayin muna na maging final and executory yung judgment. So, ibig sabihin yan, pag final and executory, Judge Janice, umabot na, bawa na, yung Tapos pila na sa na. Supreme Court, Supreme Court, no. 20 20 years later, dito na. may mga apo na yung mga nakatira Oo, doon. Yun pa lang. Pero pwede nga rin. Yung mga like ejectment, Yeah. execution, pending appeal. Subject Okay. dun sa sinabi ni Judge Janice. Yung demolition naman, meron di ba Demolition. mga conditions Oo. din para bago mag-apply ng writ of demolition? Yes, paano naman yun? Katulad po na sinabi ko kanina, pag may failure on the part of the defendant to vacate and to remove the improvements, that's the time that the plaintiff may file or ask the court for the issuance of writ of demolition. Ang basis mo niyan, as judge, would be the return of the Yes, sheriff. return po ng sheriff, Okay. kung ano nangyari, at nag-comply ba yung defendant. Okay. Yung- Pero kailangan pa rin mag-file ng motion for issuance of writ of Writ of demolition yung demolition. plaintiff, Opo. no? Hindi yun si po sheriff yun, ang opo, hindi po mag-apply. yun motu proprio on the Oh, part yeah. of the court and on the part of the sheriff. Kailangan may Okay. order ang court Yeah. on the motion. Kaya yung tinatawag na special order, di ba? Opo. Of on the demolition. Now, eto na, Judge Janice. Ngayon, nakakuha na ng writ of execution o kaya demolition or both, no? Ano ang mga next steps na dapat gawin ng isang plaintiff para itong writ na ito, whether execution o kaya naman demolition,
ma-enforce, maisatupad. Kasi kung Hawak-hawak mo, mag-ano ka pa, no? Magpo-post ka, magsa-selfie ka pa. I got I it. got it. Tapos, ano naman ang possible expenses na dapat niyang paghandaan? Kasi paghandaan. usually natatanong Correct. din Plus, yan eh. plus yan din ang tanong din naman dalas. Like noon last time, sabi nga nung client namin, yung sa Las Piñas, sabi niya, kailangan pa bang kumuha ng mga goons? Oo, yan. Parang So, gano'n. Sabi ko, no. Sabi ko, as much as possible, no violence dito. At saka kung ano man, kung sa kanila nang galing, andyan naman yung police. Pero yung hindi ikaw magkukuha ng goons para mag-i-enforce. So, yun yung mga tanong nila. So, practical what lang are the naman. steps then to actually implement the writ of demolition or execution? Getting a good decision, ano bang tawag dito, favorable decision on the part of the plaintiff is not enough. Yung decision itself na ginagrant sa'yo yung possession, yung property, hindi siya enough. Though maganda siyang basahin, maganda siya, masarap ang feeling na nanalo ka, pero walang mangyayari doon sa decision pag hindi ka nag-apply ng issuance of writ of execution. So, if you receive that decision, you tell your counsel, he knows what to do, and you should file a motion for writ of execution. And motion of for the issuance of writ of execution is an non-litigious motion. There's no need for the hearing. Kasi sabi sa amended rules, ino-notify lang, pero hindi kailangan ng hearing. So, mag-i-issue ang court ng writ of execution, and then after that, the court will issue writ directing the sheriff to implement the dispositive portion. Ano ba yung nakalagay sa writ of execution? Yung dispositive portion mismo. Di ba sa dulo ng decision nakalagay kung anong inuutos sa defendant, yun po din yung gagawin ni sheriff. And then after that, the plaintiffs will be notified that there's already a writ and they have to coordinate with the sheriff. So, gagawin nila, makipag-coordinate Opo. dun sa sheriff. Opo. Hindi pwedeng O kaya katulad nung sa kwento ko, di ba? Sheriff is the key. yan. Oo. Paano naman na expenses? Anong paghahandaan? Sa courts natin, sa Office of the Clerk of Court, meron tayong tinatawag na Sheriff's Trust Fund. So meron, at the initial stage of the case, merong pinabayaran na talaga yon. Pwedeng mag-cover for summons, for other Okay. processes. So Yes. nagbabayad na talaga ahead. Pero syempre, nakoconsume yun in the course of the proceeding pag may siniserve si sheriff. So dahil kailangan iserve ni sheriff yung writ, kailangan magbayad para doon sa transportation or ano bang tawag na transportation expenses na pwedeng makover sa pag-i-implement ng writ of execution. So yun, covered pa rin yan ng STF. As long as meron pang fund doon Pagka wala na, si I think STF, they can ask the court to direct. Yes. Oo, opo. magpapa-replenish lang. So, Opo. po pwedeng lahat naman ito doon na sa Sheriff's Trust Fund. Kaya yung paghingi ng budget, Oo, magiging ng budget. yan na rin sa Sheriff Oo, yan. correct. Sa Sheriff's Trust Fund siya. Kahit sa demolition. Although yan pa nga iba, sabi mo, goons. Yeah, mga Usually goons. pagka mag-itemize ang sheriff yan, Oo. di ba? Pati yung bayad sa police. But there are times na nagre-request sila, internal arrangement nila, Sheriff, paano ba natin mapupuntahan to? Kasi matagal yung process sa pag-withdraw sa Sheriff Trust Fund. So, minsan nagko-coordinate din yung plaintiff. Medyo minsan generous yung Generous. plaintiff kasi gusto nila mas mapabilis. Hindi sila willing maghintay sa papers, papers. Yes. Ayaw nila nun. Pero it happens. So, basta pumapayag si plaintiff, hindi naman natin sinasuggest, pero there are plaintiffs that are generous helping the sheriff in the implementation. Correct. Pero ang sheriff, kumbaga, hindi din naman sila dapat nag-expect na gano'n. The generous si plaintiff. No, na Correct, kumbaga, correct. dapat naman, Yes. kaya nga tayo nagkaroon ng Sheriff's Yeah. Trust Fund para nga daw yung mga ganung sitwasyon. Maiwasan. Kumbaga, fair lang lahat. Correct, Yun naman correct. ang ano natin, Oo. sa mga kahuntahan nating sheriffs, maging fair lang po tayo. Yes, correct. Diba? Okay. Oh, at saka hindi lang naman yan ang i-implement nyo. Marami pa naman kayo i-implement eh. True. So wag lang yan ang tutukan nyo. Kumbaga, marami Okay. pang blessings na darating sa inyo. Correct. Ayan. So, halimbawa, Judge Janice, hindi na-implement ang isang writ of execution or demolition. Ano ang posibleng gawin or posibleng pwedeng gawin ng isang plaintiff para hindi naman magkaroon ng paper victory? Ayan, Paper paper victory. victory. Ang rate of execution may buhay. Okay. Pag 5 taon, hindi siya, walang nangyari, hindi na siya pwedeng i-implement. Na-return na walang nangyari. So ano ang solusyon ngayon ng plaintiff? Wala siyang nakuha. They can file for the revival of judgment. Pero ito yung provision sa Rule 39 na hindi na medyo na-review ng plaintiffs. Meron palang authority
ang plaintiff, or merong right ang plaintiff to ask the court to issue an order directing the defendants, directing them to show the property of the defendants Yes. para ma-review. Di ba may mga pagkakataon na nagtatago yung defendant. Yes. So si plaintiff, pwede siya mag-file ng motion. Motion to check or to Yes. I cannot remember the term. Inspect, yes. Inspect the property of the defendant to show if there's still capacity on the part of the defendant to pay and to comply. At pwede rin actually na magpa-motion to examine. Examine na Pwede. Ano yan? Defendant. Even after the 5-year period? Hindi. During the five Para years. lang kasi nga pagka hindi ma-implement si RIT supposedly, papatawag, 'di ba? Si defendant, Defendant. mag-appear ka sa court, examining ka bakit ba hindi ka Oh, okay. Hindi siya masyadong nagigamit. True, yes. Hindi nila At saka baka yun nagagamit. ma-pressure na si defendant na Yes. magbayad na or baka isurrender na yung property. Medyo nakakalimutan niya ng mga True. plaintiff. True. So, Hindi nagagamit. hindi nagagamit. And this would be better than, let's say, filing an alias writ Ayan. or filing Pag an talagang walang makita, action di for patawag the- mo si defendant, saan yung properties mo. Yun, pwede yun. Pwede. Correct, Sa okay. experience namin, eto nga, yun nga, tama ka, Judge Janice, kasi hindi to ginagamit lagi. Kami na-encounter namin yan nung nakabalik na ako sa private practice, doon sa isang case, na nahihirapan kami doon sa defendant kasi nga ayaw wala na raw talaga. Nag-file kami ng motion Motion to na examine. yun. Pinatawag ni judge yung yung defendant. O di nag-appear siya in court to explain, tapos nagdrama-drama siya kung bakit. Ultimately naman, nagkaroon ulit ng parang another chance for the parties to meet at magkaroon ng parang arrangement kung paano makakabayad si defendant. Ayun. So, pwede yun. Naku, now I know na Oh, rin. diba? Ano siya, hindi masyadong nagagamit ng Yeah. provision sa Rule 39. Pero maganda siyang solution. True. Kasi mapipilitan, nanalo ka na eh. Gusto mo makuha na yung property mo. Correct. Di, papuntahin mo si defendant sa court. Mag-file ka ng motion. Correct. Kasi para hindi natin sabihin na katulad yan sa mga banks, di ba, na pag hindi nakakolekta, they call that bad debts. So parang sasabi, kalimutan mo na. Pero actually, meron pa rin Meron pala. pa. No? Oo. Ayun. Okay. Now, sa side naman ng mga defendants, ano naman ang mga rights and duties nila kaugnay sa execution and demolition? Specifically, from the time that a motion is filed up to its enforcement. Kasi para nakafocus tayo sa Sa plaintiff plaintiff, na. correct. Para balance. Sa defendant naman tayo. Ayan, para sa mga defendant naman na hindi na nag-appeal, kasi hindi na sila kumontra, wala po tayong magagawa doon. Kasi hindi nyo kinwestiyon yung decision ng court. So, dahil final executory na siya, kailangan nating sumunod kung anong nakalagay sa writ of execution. Dahil ang topic natin about demolition, it refers to property. Pero pag halimbawa ibang kaso, writ of execution, merong mga properties na hindi pwedeng i-execute. So, kailangan mindful din yung Correct, defendant. correct. Na, teka, ano yan eh, kalabaw ko yan, kabayo ko yan, hindi yan pwedeng kunin. Or yung family home. Yeah, family Oo, home. family So, hindi home. lahat ng property na meron ka ay pwedeng kunin. So, may listahan din tayo sa Rule 39 kung ano yun, mga exempt. Correct. Ayun. So, may rights din ang defendant. Ayun. Okay. Maganda yung sinabi But ni pwede, Judge but pwede, Janice. well, does the sheriff also identify for the plaintiff na, okay, hindi pwede to, hindi pwede to? Alam naman Or- ng sheriff yan. Alam ba na sheriff yan? Or talagang go lang si sheriff? Actually, ang ginagawa lang ni Sheriff, lalo na pag collection, siyempre tatanungin nila sa defendant, may pambayad ka ba? So, pag walang pambayad, una niya titingnan yung personal property. So, titingnan niya yung bahay. So, alam naman ng sheriff kung alin doon yung exempted. Pwede. Usually okay, naman, good, usually okay. naman yung mga TV, Oh, ref, yes, TV. talagang yun lang yung kinukuha nila. Mga Hair washing- blower, washing machine. May mga plancha ng value. buhok. May mga Hindi value. pwede yan. Kailangan ko yan kasi kailangan ko magplancha ng buhok. Pati kama, pwedeng kunin. Kaya pala 'di ba, ito to be honest, meron nagtanong sa akin through Facebook message, sabi, "Attorney, tama po ba na pag hindi ako nagbayad ng utang, pupuntahan ako ni sheriff at kukunin yung sofa ko?" Sabi ko, grabe naman yan. Napaka-specific naman. Sofa talaga kukunin. At saka bago mangyari yun, may kaso ka muna bago ka puntahan ng sheriff kasi. I Hindi had naman an experience agad-agad in yan. Rosario. Sabi niya, Judge, nagbayad naman po ako ng aircon. 3 aircon po yung kinuha ng sheriff. Sabi ko, ngayon pa lang nagkakaso, nakuha na agad yung aircon. Oh my God, talaga. So, nauuna yung paghatak. Panakot Ano ba kasi. yan? Oh, yes, Ano ba kaya yan? nga. Oo.
Ayun, naku. Ang daming na-clarify ni Judge Janice tungkol dyan sa issue ng execution and demolition. At yun nga, very related talaga, very relevant, I mean. Itong, practical, practical talaga itong mga natutunan natin. At tulad nga sinabi natin every time, no, na being forewarned is being forearmed, no? Yes. So at least alam na natin kung ano talaga yung nature at kung ano yung proseso ng execution and demolition. Yes. So thank you, Judge Janice, for that and for making this more understandable and simpler for our kahuntahans. Kasi nga, gaya nga nung napag-usapan natin kanina, itong execution and demolition, parang hindi masyadong nabibigyan pansin, pero napaka-importante Correct. nito. Kasi dito nga, lalo na sa demolition, nagkakasakitan pa, di ba? Pagka hindi maayos, di ba? So, maraming salamat for that. Now, before we end, meron ka bang pahabol na bilin para sa ating mga kahuntahan tungkol sa topic natin ngayon on execution and demolition? Pahabol na bilin. Oo, sa kanila. Sa ating mga manonood na plaintiff na nanalo na sa isang kaso. So, your lawyer knows what to do. You can file motion for writ of execution, issuance of writ of execution so that you can experience the fruit of that labor in the case. Nanalo ka na and you are entitled to that. Sa mga defendants naman na hindi na nag-appeal at natalo na sa kaso, okay lang po yun. Marami pa namang pagkakataon at kailangan po kayong sumunod sa nakalagay sa writ of execution. Ito po ay utos ng korte at kailangan po tayong sumunod at ayaw po natin ng hindi mapayapang proseso. Kaya sumunod po tayo sa writ. Ayun, Ayan, okay. ayun. Napakagandang mga habilin, no, mula kay Judge Jing. Ay, Judge Janice. Janice. Magka-J kasi. Yeah, wag ka oo. J kasi. No? Dapat magkaroon na kayo ng show. Janice and Jing. Di ba? With Attorney Al. With Attorney Al, Oo, syempre. diba? Yes. Galing. Ayan. Okay, so thank you very much ulit, Judge Janice, for your time. At sana hindi ito ang second and the last of Oo your nga. guesting in our show. Oo. And yun, thank you ulit sa iyo, Judge Janice. Until next time. Third naman. Kumbaga, anuhan natin to. Lalo pa Sundan natin. natin. Susundan Yes. talaga. So, maraming salamat din po sa inyo, mga kahuntahan, sa inyong pagtangkilik at suporta dito sa People's Court. Ako po muli, si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Samahan niyo po kami uli next week, ha? Dito sa paborito niyong Legal TV Talk Show sa bago nating time slot every Saturday at 7 p.m. Dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.